Update muna nga tayo sa mundo ng basketball at sa mga bagong naturalized player ng Gilas Pilipinas. Gilas lalong lalakas, mga bagong naturalized player posibleng magagamit na sa mga susunod na laban ng Gilas. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Good news nga ito sa lahat ng Gilas fans dahil pasado na sa third at final reading ng Senado ang naturalization ng mga naturalized player candidate na sila Elizabeth Min at Malik Diop, at ay na rin nga yan sa report ng SBP. Ang sabi nga dito, Senate approves Diop Min's naturalization on third reading. So nasa huling reading na ang pag-naturalize kila Malik Diop at Elizabeth Mins, kaya naman sa mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas ay magagamit na sila. At eto nga si Elizabeth Mins ay magagamit na sa Gilas Pilipinas Women sa mga susunod na laban, at malaking bagay nga na magkaroon ng naturalized player ang ating Gilas Pilipinas Women dahil yan na lang talaga ang kulang sa pyesa ng Gilas Women. Pagdating kasi sa mga players ay talented naman, kailangan lang talaga ng isang naturalized player na kagaya na lamang ni Elizabeth Mins. At pagdating naman sa Gilas Pilipinas Men, malaking bagay na magkaroon tayo ng 6'11 naturalized player na kagaya na lamang ni Malik Diop. Para nga siyang si Angelo Kwame na mas pinabilis at mas pinaliksi. Actually, ang pagiging naturalized player ni Malik Diop ay sa 3x3, ngunit pwede rin siyang maglaro sa 5v5 at posible din siyang magamit sa paparating na Asian Games na gaganapin sa Japan. At pwede nga silang magtandem ni Justin Brownlee. At ito nga si Malik Diop na may height na 6'11 na center at forward din. At dito makikita natin na napakalakas ni Malik Diop pagdating sa ilalim. At ayan nga ang kailangan ng Gilas Pilipinas, na para bang Malakay Soto ang galawan at ang ilalim talaga ang pinupunteriya, dahil yan talaga ang kailangan ng Gilas Pilipinas, yung malakas pagdating sa ilalim at malakas din kumuha ng rebound at sa second chance point. Samantalang sa mga nagtatanong naman kung kamusta na ba itong si Benny Boatwright at kung bakit hindi siya napasama sa third and final reading ng naturalization process, well, ang sagot ay naglalaro pa nga siya sa Korean basketball at hindi pa talaga siya makauwi sa Pilipinas. At once na makauwi siya sa Pilipinas ay gugulong na ang kanyang pagpurproseso ng papeles sa kanyang naturalization. At alam nating lahat na si Benny Boatwright talaga ang pinaka main naturalized player ng Gilas Pilipinas, at second option lamang itong si Malik Diop. Siya nga daw ang papalit kay Justin Brownlee sa hinaharap. Samantalang sa paparating pala na Asian Games na mangyayari sa Japan sa September, mukhang tagilid ang mga naglalaro sa Japan B-League dahil hindi nga sakop ng kanilang kontrata ang paglalaro sa Asian Games, bagkus pinapayagan lamang silang maglaro ng kanilang mga mother team sa FIBA Games at hindi nga sa mga non-FIBA Games. Kaya naman expected na natin na yung lineup ng Gilas Pilipinas ay mga PBA players ang karamihan, at naglabas nga si Players Hood ng posibleng lineup ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, at ito nga ang kanyang projected lineup. At sa tingin nyo, papalag na kaya ang projected lineup ni Players Hood para sa Gilas Pilipinas Asian Games na kinabibilangan nila Junmar Pajardo, Angelo Kwame, Michael Phillips, Justin Baltasar, Justin Brownlee, Calvin Optana, Jamie Malonzo, CJ Perez, Chris Newsome, Scotty Thompson, Juan Gomez Diliano at RJ Abarientos, at puro mga PBA players nga ang naka-lineup dyan, maliban lang dito kay Mike Phillips. At kung kayo ang tatanungin, solid na kaya ang lineup na to para sa Asian Games? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section, at full credit kay Players Hood. Papollow na lang siya sa kanyang Facebook page.